Nasubukan mo na bang maramdaman na kahit anong pilit mong gawin, parang laging sinusundan ka ng kamalasan? Nasusunog na ang kandila, pero ang mga biyaya ay parang laging panandalian lang. Ngunit ngayong gabi, maaaring magbago ang lahat. Minsan ay nagsalita si Baba Vanga tungkol sa isang napakamakapangyarihang ritual, isang itim na kandilang kayang putulin ang siklo ng kamalasan at patahimikin ang dilim sa paligid mo. Kung pakiramdam mo ay naipit ka, minamalas, o tila walang katapusang masasamang araw ang dumarating, hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Manatili hanggang dulo dahil ngayong gabi, maaaring ang kapalaran ay tuluyan ng bumaliktad pabor sa'yo. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito isang aksidente. Ang universo mismo ang gumabay sa'yo, dahil handa na ang iyong kaluluwa na pakawalan ang enerhiyang matagal nang humahadlang sa'yo. Para sa marami, mabigat ang mga nakaraang araw, mga pagkakataong nasayang, mga gabing walang tulog, at perang parang dumudulas lang sa palad. Ngunit ayon sa bisyon ni Baba Vanga, ang dilim na ito ay hindi magtatagal. May pagbabagong paparating at magsisimula ito sa isang hakbang ng pananampalataya. Ang ritual ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa isang kandila, ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong lakas, kapayapaan, at swerte. Ang apoy na sisindihan mo ay kakausapin ang mga puwersang hindi nakikita, tatawagin pabalik ang mga biyayang para sa iyo at sa iyong tahanan. Magtiwala ka, ikaw ay pinili upang marinig ang mensaheng ito. Pagbasa ng enerhiya espiritual na paliwanag. Bago mo sindihan ang kandila, huminga ka ng malalim. Damhin ang tibok ng iyong puso. Pakinggan ang katahimikan sa paligid mo. Sapagkat kahit sa katahimikan, may bulong ang universo. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay mabigat, ngunit hindi ito walang pag-asa. Ito ay enerhiyang may dalang mga aral, hindi pa natatapos na karma, at mga pagsubok sa kaluluwa na matagal mo nang piniling harapin bago ka pa isilang sa mundong ito. Marami sa inyo ang napapansin na kakaiba ang mga nangyayari nitong mga nakaraang araw, kandilang kumikislap ng walang dahilan, biglang malamig na hangin sa mainit na silid, o mga panaginip na parang totoo. Hindi ito basta mga pagkakataon lamang. Mga palatandaan ito mula sa di nakikitang mundo, mga babalang espiritual na ang iyong enerhiya ay nahawahan ng inggit, nasirang pangako, o mga sugat sa damdamin na hindi mo patuluyang napagaling. Ayon kay Baba Vanga, kapag ang kamalasan ay tila ayaw umalis, hindi ito simpleng sumpa, ito ay enerhiyang nakakapit sa mga sugatang bahagi ng ating espiritu. At kung pakiramdam mo ay pagod ka, nakalimutan, o minamalas, iyon ay dahil ang liwanag sa loob mo ay natabunan ng kalat na espiritual. Maaaring may taong nagsalita ng inggit laban sa iyo. O baka naman, ikaw mismo ang matagal nang nagdadala ng bigat ng galit, panghihinayang, at lungkot. Ngunit narito ang pinakamakapangyarihang katotohanan, ang enerhiya ay maaaring baguhin. Kahit gaano kadilim ang iyong nakaraan, walang sumpang mananatili kung muling magigising ang pananampalataya. Ang itim na kandila ay hindi simbolo ng kasamaan, ito ay simbolo ng kapangyarihan. Sinisipsip nito ang dilim, binabago ito, at ibinabalik ang kapayapaan sa nag-aalaga nito. Isipin mong hawak mo ang kandila. Dahan-dahan itong nasusunog, kalmado, matatag, buhay. Habang pinagmamasdan mo ito, sumasayaw ang mga anino sa dingding. Hindi iyon basta galaw ng liwanag, iyon ay mga enerhiyang umaalis mula sa iyong katawan, sa iyong tahanan, sa iyong espiritu. Bawat kisap ay pagpapalaya, bawat sulyap ng apoy ay bagong simula. Kung mabigat ang iyong puso, kung tila bumabagal ang biyaya, o kung ang mga relasyon ay nanlalamig, ito ay paraan ng universo upang ayusin muli ang iyong landas. Ang kamalasan, sa katotohanan, ay hindi parusa, ito ay banal na pagwawasto. Minsan, pinapatigil ka ng kapalaran upang maprotektahan ka. Minsan, ang tinatawag mong pagkawala ay paraan ng universo upang alisin ang hindi nakatakda para sa iyo. Tandaan mo ang kasabihang Pilipino, may gabay ang bawat pangyayari. Nasa dugo natin ang karunungang iyan. Naniniwala ang ating mga ninuno na bawat kislap ng kandila, bawat tunog sa hating gabi, bawat malamig na simoy ng hangin ay may dalang mensahe. At ngayong gabi, malinaw ang mensahe, inihahanda ka para sa panibagong simula. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay kumikilos muli, parang dagat na kumalma matapos ang bagyo. Ang dating nagpalubog sa iyo, siya ngayong mag-aangat. Ang mga puwersang humarang noon sa iyong biyaya, ngayon ay magbubukas ng daan. Ngunit kailangan mong handang bitiwan ang takot, pait, at pagdududa. Tingnan mong mabuti ang iyong buhay. May mga bagay kang nilampasan na, mga gamit, tao, o gawin na hindi na nagdudulot ng kapayapaan.
Hinihiling ng universo na pakawalan mo ang mga ito, gaya ng usok na unti-unting naglalaho sa hangin. Kapag sinunog mo ang bigat, nagkakaroon ng puwang para makapasok ang mga himala. Ayon kay Baba Vanga, ang sinumang magsisindi ng itim na kandila ng may dalisay na layunin ay inaanyayahan ang mga banal na tagapangalaga na samahan sila. Ang kandila ay nagiging tahimik na panalangin, sumisipsip ng bawat pighati, bawat takot na di masabi, bawat luhang itinago. Kaya ngayong gabi, kapag sisindihan mo ito, gawin mo ng dahan-dahan. Damhin ang bahagyang panginginig ng iyong mga kamay, iyon ang paggising ng iyong enerhiya. Sabihin mo ng malinaw ang iyong hangarin. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na para sa akin. Inaanyayahan ko ang mga biyaya na bumalik sa aking tahanan. Tinatanggap kong muli ang kapayapaan sa aking buhay. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo. Hindi ito imahinasyon, ito ang iyong enerhiya na muling umaayon sa banal na oras. Maaari mong maramdaman ang init, kilig o katahimikan. Mga palatandaan ito na muling kumikilos ang universo pabor sa iyo. Kung pakiramdam mo ay tila nakalimutan o minamalas ka, bubuksan ng ritual na ito ang iyong mga pintuang espiritual. Ang mga puwersang minsang humarang sa iyo ay magiging tagapangalaga mo na ngayon. Sapagkat hindi ka nilikha upang mabuhay sa dilim, nilikha ka upang bumangon, maging matatag, matalino, at puspos ng pagpapala. At kapag tuluyang naupos ang kandila, huwag mo itong hipan. Hayaan mo itong mamatay ng kusa. Habang unti-unti itong namamatay, bulongin mo ang pasasalamat. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, ang kamalasan ay nagsisimula na ring matunaw, tahimik, ngunit makapangyarihan. Tandaan, ang liwanag ay hindi palaging nagmumula sa kaliwanagan. Minsan, ito'y nagsisimula sa dilim, sa isang itim na kandilang nag-aalab, sinusunog ang lahat ng hindi kailanman dapat manatili. Ang propesya o babala. Ang hangin ay nagiging payapa kapag handa nang magsalita ang universo. At ngayong gabi, sa katahimikang iyon, may dalang mensahe, isang mensaheng nakita ni Baba Vanga bago pa man tayo isilang. Binalaan niya na darating ang panahon na mapapagod ang mga puso ng marami. Na bawat paggising ng tao sa umaga ay may dalang bigat na hindi nila sariling pag-aari. Ayon sa kanyang pangitain, ang bigat na iyon ay anino ng enerhiyang minana natin sa mga ninunong hindi nakatagpo ng kapayapaan, mula sa mga pangakong nasira sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa mga ngiting may lihim na inggit sa likod. Sinabi ni Baba Vanga, ang sumpa ng kamalasan ay hindi nagsisimula sa mundong labas, kundi sa enerhiyang pinapayagan nating manirahan sa ating loob. At iyan ang propesyang kasalukuyang nagaganap sa harap mo. Kung nitong mga nakaraang araw ay tila may mga hadlang na walang malinaw na dahilan, mga pagkakataong biglang naglalaho, mga karamdaman na hindi maipaliwanag, o mga taong bigla na lang lumalamig, hindi ito basta't samba. Ito ay anyo ng negatibong enerhiyang hinog na sa panahon. Ang itim na kandila ang iyong pananggalang. Siya ang tagapangalaga na sumisipsip ng dilim bago pa ito makaabot sa iyong kapalaran. Ngunit may babala rin ang propesya. Ayon kay Baba Vanga, ang mga tumatangging maglinis ng enerhiya ay ulit ng parehong siklo sa loob ng 7 taon hanggang muling magising ang pananampalataya. Isipin mong paulit-ulit ang parehong hirap, mga pagkakaperang hindi sapat, mga pusong nababasag, mga hindi pagkakaunawaan, mga gabing walang tulog. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng hindi napapagaling na enerhiya. Hindi ito basta nawawala, naghihintay lamang ito. Ngunit para sa mga sineseryoso ang mensahe, yaong mga nagsisindi ng kandila ng may dalisay na layunin, nagbabago ang propesya. Ang 7 taon ng pagkapit sa dilim ay nagiging 7 biyaya ng panibagong simula. Bawat apoy na sisiklab mula sa kandila ay nagiging sagisag ng pagbabalik, ng kalusugan, pagkakaisa, proteksyon, at kapayapaan. May mas malalim pa siyang nakita, isang itim na hangin na bumibisita sa mga tahanan tuwing hating gabi, dala ang mga bulong ng pagdududa at takot. Kapag nangyari ito, mapapansin mong kumikislap o yumuyuko ang apoy ng kandila sa isang direksyon. Huwag kang matakot. Ibig sabihin lamang yon, ito ay gumagana. Ang madilim na hangin ay ang lumang enerhiyang umaalis sa iyong tahanan, dala ang mga bagay na hindi mo na dapat pasanin. Isinalarawan din ni Baba Vanga ang liwanag na susunod pagkatapos, isang banayad na sinag na dumarampi sa mga naniniwala. Kapag matapos ang ritual ay biglang gumaan ang pakiramdam ng iyong silid o kumalma ang iyong puso, hindi iyon imahinasyon. Iyon ang banal na presensya ng panibagong buhay. Iyon ang propesyang natutupad. Sa pananampalatayang Pilipino, madalas nating sabihin, ang dasal ng tapat ay di kailanman binabaliwala ng langit.
Ang propesya ni Baba Vanga ay umaayon sa katotohanang iyon. Naniniwala siya na ang layunin ay mas makapangyarihan kaysa sumpa, at kahit isang kaluluwang nagdarasal ng may pag-ibig ay kayang baguhin ang kapalaran ng buong tahanan. Kaya kung may mga mahal ka sa buhay na may sakit, naliligaw, o nabibigatan, isama mo sila sa iyong ritual. Banggitin ang kanilang mga pangalan sa tabi ng kandila. Ang itim na kandila ay hindi lang nag-aalis ng kamalasan, ipinapasa rin nito ang liwanag sa mga taong mahal mo. Ngunit tandaan mo ang huling babala, huwag kailanman gawin ang ritual na ito kung may galit o paghihiganti sa puso. Tumutugon ang enerhiya ng kandila sa damdamin. Kung dalisay ang iyong hangarin, pagpapalain ka nito. Ngunit kung ito ay malabo o puno ng puot, maaaring ito ay manahimik o bumalik sa iyo. Laging ginagaya ng enerhiya ang iyong emosyon. Kaya bago ka magsimula, magpatawad ka sa sarili, sa iba, at maging sa kapalaran. Hindi masisipsip ng itim na kandila ang dilim kung ikaw mismo ay patuloy pa ring kumakapit dito. Sa kanyang pangitain, nakita ni Baba Vanga ang mundong nahahati sa dalawa, sa mga kumakapit sa sakit at sa mga bumabangon sa pananampalataya. Ang apoy ng kandila ang magpapasya kung aling daan ang tatahakin mo. Ngayong gabi, nasa iyo ang pagpili. Pahihintulutan mo bang maulit ang siklo ng dilim? O sisindihan mo ang kandila, sasabihin ang iyong katotohanan, at babawiin ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyo. Ang ritual gabay sa pagpapakita ng hangarin. Ngayong nauunawaan mo na ang propesya, oras na para kumilos, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang karunungan ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa mahika para sa kontrol, ito ay tungkol sa pagkakahanay sa universo. Naniniwala siya na kapag dalisay ang layunin mo, kahit ang pinakamaliit na ritual ay nagiging tulay sa pagitan mo at ng banal. Kaya ngayong gabi, habang bumababa ang dilim at tumatahimik ang mundo, ihanda mo ang iyong puso para sa banal na gawain ito ng paglilinis at panibagong simula. Ito ang itim na kandilang ritual upang mapawi ang kamalasan at maibalik ang mga biyaya. Hakbang 1, paghahanda ng iyong espasyo. Bago sindihan ang kandila, kailangan mo munang linisin ang enerhiya sa paligid mo. Pumili ng tahimik na bahagi ng iyong tahanan, mas mainam kung malapit sa bintana o kung saan tumatama ang liwanag ng buwan. Dahan-dahan mong walisin ang lugar, hindi lang upang alisin ang alikabok, kundi upang simbolikong tanggalin ang naipong mabigat na enerhiya. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong paglilinis ng espasyo, paglilinis hindi lang ng tahanan kundi ng kaluluwang naninirahan dito. Pagkatapos maglinis, maglatag ng puting tela sa mesa. Sa gitna nito, ilagay ang itim na kandila. Sa paligid nito, maglagay ng 3 butil ng asin, isa para sa proteksyon, isa para sa kapayapaan, at isa para sa kasaganaan. Tulad ng turo ng ating mga nakatatanda, ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagtataboy ng inggit. Hakbang 2, paghahanda ng iyong sarili. Bago ka magsimula, hugasan mo ang iyong mga kamay gamit ang malamig na tubig na hinaluan ng kaunting asin. Habang ginagawa ito, bulongin ng marahan. Hinuhugasan ko ang lahat ng hindi na para sa akin. Ang simpleng hakbang na ito ay nagpapaalala sa iyong diwa na ikaw ay naglalabas ng lahat ng enerhiyang kumapit sa iyo, sakit, panghihinayang, o pagdududa. Kung matagal ka ng mabigat ang loob o madalas umiyak, ang paglilinis na ito ay paghahanda ng iyong espiritu upang muling tanggapin ang liwanag. Pagkatapos, umupo sa harap ng kandila. Huminga ng 3 beses ng mabagal, langhapin ang mga biyaya, ilabas ang mga pasanin. Mararamdaman mong tila kumakapal ang hangin, iyan ang presensya ng enerhiyang handa ng gumalaw. Hakbang 3, pagsisindi ng kandila. Gamit ang iyong kanang kamay, sindihan ang kandila habang binibigkas ang layunin ni Baba Vanga. Mula sa dilim, nililikha ko ang liwanag. Mula sa dalamhati, nililikha ko ang kapayapaan. Habang tumataas ang apoy, pagmasdan ito ng marahan. Pansinin kung paano ito sumasayaw. Bawat kisap nito ay tanda ng pag-alis ng enerhiya, kamalasan, inggit, karamdaman, o alitan. Kung mataas at matatag ang apoy, nagsimula na ang paglilinis. Isara mo ang iyong mga mata at isipin ang gintong liwanag na unti-unting kumakalat mula sa kandila, bumabalot sa iyong tahanan. Isipin mong tinatamaan ng liwanag ang bawat sulok, ang mga pintuan, kusina, pati ang mga lugar kung saan ka minsang umiyak. Ang liwanag na ito ay hindi apoy, kundi banal na enerhiya. Hakbang 4, panalangin ng pagpapalaya. Ilapat ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib at sabihin ng buong damdamin. Pinalalaya ko ang mga hindi ko dapat pasanin. Pinapatawad ko ang mga nakasakit sa akin.
Pinalalaya ko ang aking tahanan mula sa dilim. Inaanyayahan ko ang kapayapaan, proteksyon, at kasaganaan. Sabihin ito ng may emosyon. Huwag lang ulitin, damhin mo ito. Naniniwala si Baba Vanga na ang mga salitang binibigkas ay may buhay. Kapag tapat ang mga ito, mas malakas ang kanilang kapangyarihan. Kung lumuha ka habang nananalangin, hayaan mo lang. Ang luha ay banal na tubig, nililinis nito ang kaluluwa. Hakbang 5, pagpapakita ng hangarin. Kapag gumaan na ang pakiramdam ng iyong puso, oras na para ipahayag ang iyong mga nais. Isulat sa maliit na papel ang iyong mga hangarin. Katatagan sa pinansyal na aspeto. Kagalingan para sa aking pamilya. Kapayapaan at proteksyon sa aming tahanan. Tiklupin ito ng 3 beses at ilagay sa ilalim ng kandila. Habang nasusunog ang kandila, ang iyong mga hangarin ay sumasabay sa usok patungo sa banal. Hakbang 6, pagsasara ng enerhiya. Kapag malapit nang maubos ang kandila, huwag mo itong hipan kailanman. Sa tradisyong Pilipino, ang paghipa ng kandila ay nagpuputol ng koneksyon sa espiritual na mundo. Hayaan mo itong kusang mamatay. Habang unti-unti itong namamatay, bulongin mo. Habang nagwawakas ang apoy na ito, nagwawakas din ang aking kamalasan. Habang tumataas ang usok, bumabalik ang aking mga biyaya. Kapag tuluyang namatay ang kandila, kunin ang natirang wax at ibaon ito malapit sa pintuan ng iyong tahanan o sa paso ng halaman. Ito ay sagisag ng pagbabagong anyo ng dilim tungo sa buhay. Sa tuwing tutubo ang halaman, paalala ito na ang dating bigat ay naging pataba ng panibagong simula. Pagkatapos, bulongin ang huling pananalita. Salamat, Universo. Salamat, Baba Vanga. Salamat, liwanag. Umupo ng tahimik sandali. Maaari mong maramdaman ang init, ginaw, o biglang kapayapaan. Iyon ang kumpirmasyon, nagbago na ang enerhiya. Simula ngayong gabi, maglagay ng kaunting asin malapit sa lugar ng kandila. Patuloy nitong sisisipsipin ang natitirang negatibong enerhiya. Palitan ito tuwing 7 araw. Nasunog na ang kandila, naglaho na ang usok, at tila mas tahimik na ang gabi. Ramdam mo ba? Ang banayad na katahimikan sa paligid, hindi ito kawalan. Ito ay kapayapaang bumabalik. Ito ang hina ng universo na muli mong kasabay. Nang isinagawa mo ang ritual, hindi ka lang nagsindi ng kandila, nagsindi ka ng landas. Isang daang nag-ugnay sa iyong kaluluwa at sa mga tagapangalagang espiritual na matagal nang nagbabantay sa iyo. Ang dilim na matagal mong pasan ay unti-unti nang naglalaho. Ang bigat, ang kamalasan, ang tahimik na sakit, narinig na at pinalaya. Ayon kay Baba Vanga, ang mga tunay na himala ay hindi dumarating kasabay ng kulog o kidlat, dumarating sila sa katahimikan, tulad ng banayad na apoy na nagpapagaling ng walang ingay. At iyan mismo ang naganap ngayon. Binago mo ang iyong enerhiya. Binalik mo ang iyong kapayapaan. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sabihin, pag may dasal, may liwanag. Kung saan may panalangin, may pag-asa. At ngayong gabi, ang iyong dasal ay lumampas sa mga pader ng iyong tahanan. Umabot ito sa kalangitan. Narinig ito ng mga ninunong nagbabantay sa iyong tabi. Mula sa araw na ito, simulang pansinin ang maliliit na pagbabago, ang mga biyayang dumarating sa simpleng paraan. Maaaring makakita ka ng perang matagal mo nang nakalimutan, makatanggap ng kabaitang hindi mo inaasahan, o maramdaman ang biglang kapayapaan sa mga sandaling dati puno ng bigat. Ito ang mga tanda ng tugon ng langit, mga kumpirmasyong nabuksan na muli ang daan ng iyong mga biyaya. Tuwing umaga bago magsimula ang iyong araw, bulongin. Ngayon, ako'y lumalakad sa liwanag. Ngayon, sinusundan ako ng swerte. Ngayon, ako ay protektado. At tuwing gabi bago matulog, magpasalamat sa universo sa panibagong araw ng pagbabago. Ayon kay Baba Vanga, ang pasasalamat ay ang pinakamalinis na anyo ng proteksyon. Kung sakaling maramdaman mong bumabalik muli ang bigat, huwag kang matakot. Tandaan mo na alam mo na ngayon kung paano linisin ang iyong espasyo at kaluluwa. Nasa iyo na ang apoy, nagliliyab ito sa loob mo. Ang ritual ay simula lamang, ang tunay na mahika ay ang iyong pananampalataya. Kaya lumakad ka ng may kapayapaan sa iyong puso, dahil ang universo ay kumikilos na pabor sa iyo. Tumahimik na ang mga hangin ng kamalasan. Umalo na muli ang dagat ng iyong kapalaran. Hindi ka na ang kaluluwang nagsimula sa paglalakbay na ito, ikaw ay magaan na, mas matalino, at handa nang tanggapin ang mga biyayang nakalaan sa iyo. Habang tinatapos mo ang mensaheng ito, ipikit ang iyong mga mata sandali.
Damhin ang katahimikan sa iyong dibdib. Hindi iyon basta ginhawa, iyon ay pagkakahanay. Ngayon, nakangiti na sa iyo ang universo. Bukas na ang iyong landas, nalinis na ang iyong espiritu, at papalapit na ang iyong mga biyaya. Ibulong ang mga salitang ito upang selyuhan ang iyong enerhiya. Ako ay pinalaya mula sa kamalasan. Ako ay ginagabayan ng liwanag. Ako ay handa sa mga bagong biyaya. Ipahinga mo na ang iyong puso. Natupad na ng dilim ang tungkulin nito at mula rito, isinilang ang iyong bagong simula.